meron pa palang isang krisis na nangyayari sa China. Kakaiba po ang krisis po na ito dahil ito po ay krisis ng pagkabaliw. Ang terminong ginamit po ay mental health crisis sa China. Nagpapakamatay po ang mga tao. Matindi ang pressure po na nangyayari sa kanila. Literal ito, totoo ito mga kaistorya. Dahil mismong mainstream media, ginawa nila ng dokumentaryo ito. Ayan o, palakihin ko nga. CNA Insider. Ang title po, More Chinese Have Mental Health Issues. Diba? So, totoo. Hindi ko i-play kasi ayaw ko namang makopyright. Ang gagawin ko, magpapakita ako ng isa pa pong referensya. Ayan o. China's Gen Z mental health crisis emerged in disturbing jump in suicide rate amid intense academic pressure. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Gen Z, mga kaistorya, yan po yung bagong henerasyon ng mga kabataan. Yan po yung sumunod sa millennials. Yung millennials kasi mga dekada 80, dekada 90, pasok tayo doon. Ang sabi dyan mga kaistorya, jump in suicide. Pag pinanood nyo, itong dokumentaryo na pinakita ko sa inyo, yung mga kabataan po dyan, literal tumatalon sa mga matataas po na buildings. Isa sa pressure po na nangyayari ay dahil po doon sa academic pressure. Mayroon pang isang dahilan, hindi lang academic pressure, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano po, maaaring mahirap ang sistema ng edukasyon dyan sa China, kaya nape-pressure ang mga kabataan. At ang isa pang pressure dyan, yung pag-aalala na pagka-graduate nila, tiyak ba makakahanap sila ng trabaho? Ang taas po ng unemployment rate sa China kung ang pag-uusapan yung mga newly graduate sa tertiary level. O ito pa, ang isang dahilan, hindi lang academic pressure ang dahilan kung bakit po mga kaistorya nagkakaroon ng stress sa kanila or mental health issues or mental health crisis. Ito pa China's middle class is stressed. Yung mga may kaya sa China. Can its growing mental health industry lend a helping hand? Demand for psychological counseling has increased in China as anxieties mount and the industry is expanding to meet it. Anong dahilan? Worries over economic and social standing are bleeding into interpersonal relationships. So, economic, mga kaistorya, at saka social standing. Malamang may kontribusyon dyan yung bagsak na ekonomiya ng China. Bakit? Yung mga may kaya at mga lubhang mayayaman, apektado yan ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Bakit? Yung negosyo nila bagsak. Diba? Yung consumer spending sa China, bagsak. Kakarampot ang mga namimili. So, gaya ng sinasabi ko, sinong apektado dyan? Yung mga kumpanya, yung mga factories. Ano yan Depression. Yung depression, kunti na lang. Ano na yan Yun na yung pagkabaliw pagkasira ng ulo. Hindi po bero ang depression mga kaistorya na problema, sakit po yan Ang isa pang dahilan, mental health crisis is getting worse. Lumalala. Isa sa ugat na dahilan, yung COVID lockdowns. Sa kanila, ilang taon ang nakaraan, meron pang balitang ganito, di ho ba? Mga kaistorya, during the lockdowns, natural yung kabuhayan nila. Natural, ikinakabahala ng tao yun. Yung kaligtasan at kalusugan nila, yun pong kakainin nila, yung trabaho nila, di ba? And after lockdown, ano na ang gagawin ng mga tao? Kanino nagmula? Ang sakit na yan sa China. Sino ang unang apektado? China. Di ho ba? Yan ang nangyayari. Sari-saring krisis po ang nangyayari sa China. Ekonomiya, kalamidad, health issues, politika, yung governance ni sa military ni Xi Jinping, may crisis din, crisis ng corruption,
Iba't ibang klase ang dinadanas ng China. Later on, baka ang patunguhan yan ay tuluyang lulugmok ang China. Mga kaistorya, ano po sa palagay nyo? Ito po mga kaistorya ang mga balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Naispatan umano yung abogado ni Guo Huaping o mas kilala sa tawag na Alice Guo na kasama ni na former President Rodrigo Duterte sa nagdaan pong Senate probe sa war on drugs ng dating Pangulo. At isang tao tinawag po na salot si dating Pangulo. Abay, sino naman kaya ang taong yan? At ano naman kaya ang dahilan kung bakit tinawag niya na ganun si FPRRD? Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Narito po ang post ni Impact Leadership sa kanilang page sa Meta. Palakihin ko nga ito para po mabasa ninyo mga kaistorya. Ang sabi po dito, spotted Guo Huaping, also known as Alice Guo, legal counsel Stephen David was spotted with former President Rodrigo Duterte during the Senate Blue Ribbon Subcommittee inquiry into the Duterte administration bloody war on drugs on Monday, October 28. David and Duterte both attended San Beda Law School. Matagal na pala sila na magkakilala. David was previously quoted as saying he was close to Duterte a long time ago. Several years ago, and he was frequently seen at Malacanang events during Duterte's administration. In 2016, Duterte appointed David's wife, Attorney Lani Cue David, as Deputy Commissioner at the Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayan po yung picture na in-screenshot po nitong si Impact Leadership. Ayun nga, sila nga po mga kaistorya mukhang nag-uusap. Ito po si Stephen David. At ito naman po mga kaistorya si Panelo. Sinasabing si Panelo ay abogado ni former President Rodrigo Duterte. Ito po ang isa pang referensya natin. Who are the abogados aiding Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo as she faces allegations of being a Chinese spy and questions about her supposed involvement in illegal activities. They are Stephen David. Ayan, binanggit yung kanyang pangalan. Mga kaistorya, yan siya, si Stephen David. Mga kaistorya. Siya rin pala ang nagrepresenta, nag-abogado kay Janet Lim Napoles doon sa pork barrel scam cases. Si Enrile ay na-absuelto dyan. Mga kaistorya, sa kaso na yan. So itong si Stephen David pala, mga kaistorya, ay kilalang abogado kung ako ang tatanungin ninyo, kasi kinukuha ho ng mga high profile na tao. Mga kaistorya. Meaning, itong post na ito ni Impact Leadership ay maaring siya ay abogado rin na former President Rodrigo Duterte. Nagkataon nga lamang mga kaistorya na si Stephen David ay naging abogado rin ni Guo Huaping. At pagdating sa usapin na yan, ang mga Pilipino ay medyo maselan ngayon. Kung kaya, ang mga Pilipino ay hindi maiiwasang mag-isip dahil nga po mga kaistorya sa mga nangyayari. Ito pa ang isa pang balita. Tinawag na salot o plague, mga kaistorya, si former President Rodrigo Duterte. Abay, matindi naman, Nagbabasa lang po ako at nagbabalita, Yung mga dyan, yung mga team kapa, Wait lang, palakihin ko nga yung caption para mabasa ninyo. Si Impact Leadership ulit ito. Salot! Former President Duterte is not the law, not above the law. He is a plague. Ayan mga kaistorya, 19 hours ago ito ipinost. Manila, 2nd District Representative Rolando Valeriano stated that former President Rodrigo Duterte's acceptance of responsibility for actions in the drug war does not absolve others involved.
So isa palang mambabatas, mga kaistorya, sa mababang kapulungan ang tumawag na salot o plague kay former President Rodrigo Duterte. At dyan sa naka-highlight na yan, mga kaistorya, yung pag-amin ni Duterte na sinasabi niya, mga kaistorya, na inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa kanyang war on drugs. Wala nang ibang dapat pang madamay, kundi siya lang. Ay hindi kanon inaabswelto yung iba pang mga tao nakasama sa usapin. Gaya nga ng sabi ko, mga kaistorya, hindi naman maaaring ganoon. May mga taong involved na kung sakali man na mapatunayan na may kasalanan nga, nalabag nga sa batas, ay dapat managot. Di ho ba, mga kaistorya? Our criminal laws hold liable those who are principals, conspirators, accomplices, and accessories. It is not up to former President Rodrigo Roa Duterte to determine who is criminally, civilly, and administratively liable for crimes committed during his brutal war on drugs, Valeriano said in a statement on Tuesday, October 29. Well, sang-ayon naman ako dyan kung sakali na aabot yan sa korte ang huhusga. Hindi si former President Rodrigo Duterte ang magdidikta. Ganun yun, mga kaistorya. He clarified that the determination of liability will begin with a probable cause assessment by the DOJ or the Office of the Ombudsman. Guilt is for the courts to determine. Kaya nga hukuman ang magdidesisyon kung ano ang nararapat at hindi dapat tungkol sa bagay na yan. And we fully expect this case to reach the Supreme Court. Well, matagal-tagal ang tatakbuhin nito, mga kaistorya. Kung ito po ay sa Philippine Court, dadaan. Kasi siyempre, DOJ daw, Ombudsman, pagkatapos didiretso pa ng Supreme Court. Alam nyo naman dito sa Pilipinas. Valeriano also noted that since Duterte no longer holds office, he lacks presidential immunity, the 1987 constitutions, and cannot be impeached or face administrative charges. May immunity kasi ang presidente, hindi na siya presidente. Karaniwang mamamayan na lang siya ngayon. Although siya po, mga kaistorya, ay pinangangalagaan pa rin at binabantayan ng PSG. Mga kaistorya, pwede na po siyang masampahan ng kaso. However, pending charges against him remain before the International Court. And speaking of ICC, nag-post si Trillanes na yun daw po, mga kaistorya, ang nasaksihan natin sa Senate probe sa war on drugs ay isinumiti na daw po sa International Criminal Court. Sabi ni Trillanes, yan yung susunod na referensya na ipapakita ko sa inyo, which he may need to address before local courts proceed with any cases. He is not a hero, hindi daw po bayani si Duterte. He is not, he is not the law. He is not above the law. He is a plague. Ayan nga, mga kaistorya. Isa-ika siyang salot. Valeriano asserted, describing Duterte's recent statements as an attempt to project strength to those who carried out his orders with the promise of rewards. Valeriano further remarked, balikan ko yung remark na, yung reward na yun. Okay sana kung yung war on drugs ay talagang yung mga addict, mga pushers, mga kaistorya ang tinudas. Kaya lang, may sinasabing reward system na nangyari, mga kaistorya. So questionable yun. Valeriano further remarked that the House looks forward to Duterte's appearance at the Quadcom public hearings where they plan to question him in depth. Hindi yun dadalo. Ako ang masasabi ko, kaya nga yan dumalo dyan sa Senado kasi nandun yung mga senadores na kalyado niya. Our findings and recommendations will be based on evidence. We will forward our findings to the DOJ. What happens after that will be up to them, he concluded. Ayan po, mga kaistorya. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Pagka dyan na sa Senado ang investigasyon, ako po ay tamlay, umay, manood. Ito na yung post ni Trillanes, mga kaistorya, October 30. Kanina lang pong umaga niya ito ipinost, alas 8:54 ng umaga.
na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz. Duterte palagay ko ang tinutukoy niya dyan. Tungkol sa AJK, the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Ayun nga ang sinasabi ko, many talk, many mistakes, at ang iyong mga sinabi maaaring gamiting pabor o laban sa'yo. Dagdag na balita. Ito pa. Ito pa, tama ito kay former President Rodrigo Duterte, itong sinabi na ito ni Senate President Cheese Escudero. Hindi na marahil pwedeng sabihing biro pa, kasi biro lang daw po yun. Under oath ka? Seryoso yung usapin? Hearing yun? Tapos may biruan? Under oath ka? Sa iyong oath, pinanumpaan mo na lahat ng sasabihin mo'y totoo. Paano sasabihin biro? Di po ba, mga kaistorya? Basahin natin. Si Impact Leadership po ulit ito. Alam niyo, updated ito lagi si Impact Leadership sa political topic. Sa mga post po nila Senate President Cheese Escudero suggested that former President Rodrigo Duterte's testimony before the Senate Blue Ribbon Subcommittee could mark a step toward accountability for his actions during the war on drugs, which led to thousands of deaths. During a kapihan sa Senado forum on Tuesday, October 29, Escudero noted that, unlike previous statements, Duterte's latest comments were made under oath, adding legal weight to his words. Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo na under oath. Hindi pwedeng sasabing biro-biro lamang yung mga sinabi. Pinanumpaan mo ron na totoo lahat ng sasabihin mo. Di ho ba? Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpahan at sinabi niya na yan ay totoo abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Escudero stated, emphasizing that the sworn statement now holds Duterte to a different standard compared to past offhand remarks. Escudero highlight, hindi yan pwedeng gano'n, natatandaan ko, wait lang. Sinabi niya sa mic, sa camera, na siya daw ay gumamit din ng 5 fingers. But later on, sabi, biro-biro lang daw. Hindi na yung katulad ng dati. Under oath ka na, nasa investigasyon ka na, nasa hearing ka na sa Senado. Hindi na pwedeng biro-biro lang sasabihin mo pagkatapos bandang huli babawiin. Hindi na pwede yun. Di ba mga kaistorya? Ganun yun Escudero highlighted that Duterte's sworn statements could now be scrutinized by parties interested in pursuing legal action, including the families of those killed during the anti-drug campaign. Ay, kumusta kayo? Nandun yung mga kapamilya, kamag-anak ng mga biktima. He pointed out that while low-ranking police officers involved in drug war killings have faced consequences, no cases have been filed against Duterte, his police chiefs, or other high-ranking officials from Davao City during his tenure as mayor, so on and so forth. Ayan yun. Actually, may video yan. Kaya lang, ayaw ko na yung video pang ipapanood sa inyo. Hahaba pa, mga kaistorya. Mas mabuti yung dire-diretsong basa. Sunod. Dapat managot muna si dating Pangulong Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno. Ang nagsabi nito si Senator Risa Hontiveros, ang kaisa-isang sumabak ng prangkahan, nagtanong, nag-interpellate kay former President Rodrigo Duterte. Yung iba doon, ang aking impresyon, ang aking pagmasid ay malambot. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros has called for former President Rodrigo Duterte to be held accountable for his role in the war on drugs, which led to the deaths of thousands of Filipinos. In a statement on Tuesday, October 29, Hontiveros underscored the importance of Duterte facing legal consequences for his actions. Meaning, dapat managot. Criticizing his recent remarks defending the drug war and his expressed reasons to go to hell for his role. Dapat managot muna si dating Pangulong Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno.
Sabi, nandadamay pa. Doon tayo ika magkikita-kita. Wala daw si pangarap si Senator Risa na pumunta ng impyerno. Di ba? Di ba mga kaistorya? Sabi dito, the senator called on the DOJ and the International Criminal Court to review Duterte's admissions, particularly those made under oath, saying, I hope the Department of Justice as well as investigators of the International Criminal Court are seriously reviewing the many admissions and confessions made under oath by former President Duterte. Yun nga, maraming pag-amin talaga akong nakita ron. Hontiveros also urged Malacanang to promote transparency by releasing records related to the drug war to the public and the communication on human rights. Nananawagan rin ako sa Malacanang na amyendahan ang exclusion list sa Executive Order 2 Series 2016 at buong ibukas sa publiko at sa Commission on Human Rights ang forensic data, police records at iba pang opisyal na dokumento ukol sa war on drugs victims. Ako, pabor ako dito sa panawagang ito ni Senator Risa Hontiveros. Bawat Pilipino may karapatan sa buong impormasyon. Karapatan nating malaman yun. Di po ba? She stated, emphasizing the need to eliminate bureaucratic barriers to truth seeking. Yun nga di ba? Paano naman malalaman ng mga Pilipino kung itinatago ang impormasyon? Di ba mga kaistorya? Hontiveros highlighted the need for justice and reform, not vengeance, adding hustisya at reforma ang hanap natin sa mga hearings. Hindi paghihiganti. Ay tama naman at sana ngay ganyan talaga ang mangyari. Mga kaistorya, si urged that tukhang, the term associated with Duterte's anti-drug campaign, be remembered not as a symbol of courage, but as a somber reminder of the lives lost in a call for accountability. Ayan. Sunod, dagdag na balita. The inquiry will be tainted if Senators De La Rosa and Go continue to get themselves involved in it. Ano ang ibig sabihin nun? Maliit pala. Yung kanina, ipakita ko muna sa inyo bago tayo magpunta doon. Ang liit pala nung hindi ko napansin. Pasensya na. Ayan yan. Yung isa naman kanina, ayan. Wait lang, ipakita ko rin sa inyo. Ayan po, ayan. Si Senator Jis Escudero naman. Si Trillanes naman. Okay, sunod na. Ito na. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po mga kaistorya ay si Congressman Dan Fernandez ang nagsabi. Ano ang ibig sabihin yan? Yung Senate probe na yan, yung investigasyon na yan sa Senado sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mababahiran ng ibang kulay dahil nandun si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. At sa totoo lang mga kaistorya, for delikadesa nga naman. For delikadesa. Nagmamasid ang taong bayan. Ano na lang ang sasabihin ng mga Pilipino? Alam naman ng mga Pilipino na silang dalaway involved sa usapin. Kasama sila sa usapin. Tapos nandoon sila? Ano yun? Di po ba? May balita pa dati na gustong hawakan ni Senator De La Rosa, pangunahan niyang investigasyon. Mabuti ibinigay kay Senator Coco Pimentel o di kahit paano napayapa ang mga tao. Kaso nandun pa rin sila, pinipilit pa rin sa sarili. Dapat mag-inhibit na lang sila for delikadesa. Di po ba, mga kaistorya? Ewan ko kung ano sa opinion ninyo kasi ako, yun ang po ang aking palagay. Basahin natin. Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, co-chair of the House Quad Committee, has reiterated his challenge to Senators Bato de la Rosa and Bongo to recuse themselves from the Senate inquiry into former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs, citing concerns over the credibility of the investigation. Wala. Nalalagay nga po mga kaistorya sa questionabling sitwasyon yung kredibilidad ng investigasyon ng Senado dahil sa kanilang dalaw. Kung may delikadesa sila sa salitang direkta at prangka, kung may hiya, ganun yun mga kaistorya. In a press conference on Tuesday, October 29, Fernandez urged the senators to consider their involvement in the inquiry, emphasizing their roles as
principal implementers of the drug campaign. Yun nga eh. Ayan o. Chief of Police. Si Senator Bato de la Rosa noon. Kaya siya isa sa principal implementers. Kapulisan noon. Ang talagang nangunguna sa uplantukhang. Hindi ho ba? I am appealing to their sense of delicadeza. Since based on the numerous pieces of evidence our Quad Committee has unearthed in its comprehensive inquiry into the anti-drug campaign of the previous administration, they are the principal implementers of the brutal campaign against drugs, he said. Fernandez called on Senate President Chis Escudero and Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson Coco Pimentel to advise their colleagues to abstain from the investigation. Yun nga. Asserting that the inquiry would be compromised if De La Rosa and Go continued their involvement. Ano na po, Senate President Chis Escudero at Senator Coco Pimentel? Abay, pakiramdaman nyo naman po ang pulso ng taong bayan. Ay baka pag tumagal, patuloy na masira ang kredibilidad ng Senado dahil sa mga ganyang sistema. Yung sinasabi pa, gaya niyan, Senator Bato de la Rosa, ilang beses nang ginamit yung Senate inquiry na yan. In aid of legislation, yung pinatulan yung ni PBBM, yung puncher hole na yan, wala naman nangyari. In aid of legislation daw, pinagbubulaan taong bayan. Gumastos lang ng pera, nag-aksay lang ng panahon ang Senado. Tapos nung inaaresto si Kibuloy. Pati yun ba naman? Hinahadlangan nila? Ang tagapagpatupad ng batas na gampanan ang trabaho nila? Pakikialaman ng Senado? Mabuti kung pabor sa taong bayan, pabor lamang sa isang tao. Yun ang aking opinion. Di po ba? Palagay ko ganun din naman ang inyo pong namasdan, mga kaistorya. Abay, pakipagpaalalahanan naman po. Kunting delikadesa naman po. Sa Tagalog, kunting hiya naman po. Yun eh. He pointed out that De La Rosa, as the former Philippine National Police Chief, was in charge of the anti-drug campaign while Go was allegedly linked to the controversial reward system. Yan yung controversial reward system na sinasabi na kapag ka may natutudas ay may reward na pera. Tied to extrajudicial killings which paid roads policemen or hired guns up to 1 million pesos for each high-value drug suspect killed. Nakapo. Ang ginamit niya mga kaistorang basihan ay yung testimonya po ni Espinido at ni Garma. Ayan mga kaistorya. Yan ay na kalkal yan sa investigasyon sa Senate, sa House of Representatives. Kaya nga ako, believe ako Tsaka ito, si Kong Dan Fernandez, bago po ito mag-interpellate, nagsasagawa na yan ng sarili niyang investigasyon. Nagre-research na yan kung kailangang mag-research. Kaya pagsalang, doon po mga istorya sa inquiry, pag-upo niyan at pag nagtanong yan, walang kawala, walang palag, nakukorner yung ini-interpellate. Yung ganong taktika ang hindi ko nakikita sa Senado, mga kaistorya. Kaya ako, believe ako kay Kong Dan Fernandez. Gwapo na, matalino pa. Sana all, mga kaistorya. Mapapasana all ka na lamang Tuloy! Ito naman, kay VP Sara. Impact Leadership, pinost nila 13 hours ago. Ito pong ginagawa niya, hindi pa ba betrayal of public trust? Betrayal of public trust is one of the grounds for impeachment, mga kaistorya. Nandito, ipakita ko sa inyo. Ito, pinakita ko na ito ilang beses. 1987 Constitution, Article 11. Ang sabi dito, mga kaistorya, accountability of public officers. Nandito yan sa Section 2. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for, conviction of
culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Ayan, mga kaistorya. Ngayon, punta po tayo dito. Ituloy natin ang pagbasa, ha? Palakihin ko po, mga kaistorya. Hindi ko pala ito napalaki. Ayan, ayan po yung binasa ko kanina. Okay, dito tayo. Ito pong ginagawa niya, hindi pa ba betrayal of public trust? House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson in Manila 3rd District Representative Joel Chua has identified 2 possible grounds for impeaching Vice President Sara Duterte. Nakakita ng dalawang posibilidad para maipa-impeach si VP Sara. Grounds. Kaso, mga kaistorya? Ito, citing graft and corruption. Nandun yun, binasa natin dito kanina eh. Graft and corruption. Ayan mga kaistorya. Tapos yung betrayal of public trust. Okay, balik tayo dito. And betrayal of public trust amid an ongoing investigation into her alleged fund mismanagement while heading the office of the Vice President and the Department of Education. In a statement on Monday, October 28, Chua clarified that while the probe began in aid of legislation, yan ang totoong in aid of legislation, hindi yung in aid of legislation ni Senator Bato de la Rosa, gaya nung sa Puncher Hall na yun. Naaalala ko at hanggang ngayon ay naiinis pa rin ako nabubwisit pa rin ako pag naaalala ko. Recent findings have just suggested potential impeachment grounds. He noted that the investigation uncovered issues like the OVP's spending of 125 million pesos in confidential funds within 11 days in late 2022, which the Commission on Audit questioned and partially disallowed due to improper use. Hindi nagamit ng tama. Further concerns include a separate 15 million pesos indebted funds under Duterte's leadership purportedly intended for youth training programs but not documented by the Philippine Army or other intended recipients. Nadismaya nga ang AFP dyan nagamit pa sila. The committee also found that the OVP allegedly paid 16 million pesos to rent 34 safe houses in December 2022. Yan yung sobrang mahal, Lacking clear lease contracts. Kita ninyo, kulang pa sa dokumento. Kulang sa katibayan. And with incomplete receipts. Walang hindi incomplete daw yung resibo. Ay, paano mapapaniwalaan? Raising questions about the legitimacy of these transactions. Chua noted that Duterte's actions, if proven, could amount to a betrayal of public trust due to a lack of accountability in handling public funds. However, he emphasized that the committee's primary goal remains legislative reform, not impeachment. Ayan, mga kaistorya. Paano nga kung mapatunayan na ginastos nga sa hindi tama yung pera at hindi masagot? Tapos pag tinatanong ay nagagalit at nang aaway, nagpapapress con para para ma-divert yung issue. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo. Siyempre may kasamang opinion, reaksyon, komentaryo, kritisismo. Mga kaistorya, pakishare at pakilike. Hindi ako makapag-live dahil wala na naman ang internet namin. Kaya upload lang po ako ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Bukas po ulit. Salamat po.